Konnichiwa, taken ito noong November 24, Sunday. Hindi nga kami nakapag-Sunday service last time at nagkasakit si baby. Kaya si hubby ang pinag-church ko. Ang hirap no kung baby ang magkasakit. Nandyan ang puyat, pagod, ayaw pababa. Gusto nakakarga lang, sayo maghapon magdamag. Kapag tulog naman dapat nakakarga pa rin. Now praise God at okay na si baby. Ito at genki na nga siya. Pa-winter na nga pala kaya balot na kami. 10 degrees Celsius ang temperature pero much colder pa. 5 degrees Celsius ang naka-indicate na lowest temperature. Mahangin din kasi kaya mas malamig ang real feel. Kapag ganitong malamig ang sarap magbabad sa init. Nababawasan kasi ang lamig kahit papano. Halos makalbo na rin pala ang mga puno. Naglalagas na kasi ang mga dahon. Ang downside lang neto ay maya't maya kailangang magwalis. Madulas din kasi ang mga dahon lalo kung maulan. Last year bago pa man mag-aram, nagpuputol na sila ng mga sanga para siguro less kalat. Napansin nyo ang daming naglalakad ng mga matatanda dito. Kung hindi man sila naglalakad ay nagbabike naman. Ang lalakas nila no, gawa siguro ng lifestyle nila. Especially sa mga food na ini-intake nila at yung walking exercise rin nila. Kaya siguro ina-advise rin na may at least 10 minutes walking tayo every day. Kung umuulan at impossible ang walking sa labas, may mga videos online para sa alternative exercise to compensate yung missed walking. Hindi nga kami madalas lumabas lately, kaya yung alternative exercise lang ang nagagawa ko. Pero nung nagkasakit si baby, yung paghele sa kanya ang naging form of exercise ko na. Tayong nagkakaedad na kailangan talaga kahit papano ay ma-exercise, no? Much better kung everyday. Para flexible pa rin tayo, para malakas ang immune system at mentally stable. Praise God sa kalakasan ng katawan at pag-iisip naming mag-asawa during the times na may nararamdaman si baby. God really is so good na hindi na umabot sa hospital confinement. Mahirap kasi dito kapag ma-confine, hindi ka magbabantay sa hospital. Pwede ka lang mag-visit for a limited time pa at hindi pa raw everyday. Unlike sa atin sa Pinas na all throughout ay dapat may personal bantay ang mga pasyente. Parang hindi ko kakayanin yung ganun. Few hours lang ako nasa labas at hindi kasama si Yuna. Sobrang namimiss ko na siya. Kaya aim naming mag-asawa na hindi magkasakit si baby. Although hindi naman din may iwasan at dapat kami mag-asawa hindi rin magkasakit. Kaya as much as possible healthy living palagi. Ang mga magulang talaga palaging iniisip ang mga anak from decision making and the like. Palaging all for the sake ng mga anak natin. Ito at malapit na rin pala kami sa church. Sayang at sarado ang tindahan ng gulay sa baba. May mga times talaga na sarado sila ng Sunday. Mura pa man din ang mga gulay nila dito compared sa mga grocery stores. Para kasi siyang talipapa sa atin. At nandito na nga rin pala kami sa church. I-share ko lang pala no yung testimony ng friend namin dito sa church. Sobrang pinagpapasalamat niya sa Diyos yung unconditional love ng kanyang nanay. Na kahit pa pamilyado na silang magkakapatid ay nandyan pa rin yung assurance ng nanay na nandyan siya palagi for them. Kaya kung naniniwala siya sa sobrang pagmamahal ng nanay niya sa kanila, hindi ba dapat daw mas maniwala siya sa mga promises ni God? Like I said earlier, palaging mga anak ang kinoconsider kapag may mga major decisions. Tayo bilang magulang, alam natin yung sukat ng pagmamahal natin sa mga anak. To the point na yung kakainin mo na lang ay isusubo mo pa sa anak. Todo kayod para sa future ng mga anak and all. Now, kung tayong tao ay capable sa ganung pagmamahal, yung assurance na nabibigay natin sa mga anak natin, how much more yung immeasurable na pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kung makakapag-rely ang mga anak sa mga magulang, then all the more na makakapag-depend tayo sa Panginoon. Hindi maarok ng isip kung gaano kalawak at kalalim ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya kung ikaw na narating ng video na to at may hinihiling ka sa Panginoon na hanggang ngayon wala pang sagot, don't falter. Believe na we can depend on God. Believe without worries, without hesitation. Focus tayo sa faith natin. Huwag nating haluan ng negativity and doubt. Dahil kung ang mga magulang ay walang ibang hinangad kundi ikabubuti ng mga anak, then makakaasa ka na higit pa sa pagmamahal ng magulang ang kayang ibigay ng Panginoon. Kailangan lang natin panghawakan ang promises niya of His grace and mercy. By the way, tapos na ang service ng time na to. Nag-practice na rin kami for the upcoming anniversary and Christmas party. 6 PM na nung natapos kaming mag-practice. Nag-ayos lang din ng mga instruments and equipments. Tapos tumulong na rin maglinis. Saka na rin kami umuwi. Balot na kami dito at malamig na talaga. Sa winter dapat hindi na magabihan at kawawa ang mga bata. But we pray for God's protection. Para naman sa ikalulugod niya kung bakit kami late umuwi ngayon. Regardless, intentional pa rin ang prayers namin for protection. Ang dilim na ng paligid, no? Ganito kapag winter. Mabuti na lang at maraming street lights at talagang safe pa rin sa daan. But then, nandun pa rin naman ang vigilance palagi. Nandito na pala kami sa amin. Dumaan na rin pala kami sa iyo para mag-grocery at sarado yung talipapa sa building doon sa church namin. Prior pala dito, dumaan din kami sa Daiso. Bumili ako ng bowl at nabasag yung gamit ko. Syempre, may mga additional pa yon. Mabubudol ka talaga sa Daiso. Mura nga, pero dahil cheap, mapaparami ka rin ng pulot. May salang tirang tam, pero sa nga pulot, maibasket. Anyways, after namin mag-grocery, diretso uwi na rin kami. Medyo mabilis na lakad nga kami at sobrang lamig for baby. Past 7 na nung time na to. Few blocks na lang din bago makarating sa bahay. Kaya yun lang for now. Origa, thanks for watching. God bless po.